Yun na po. Ang pag-aaralan po natin ay Efeso 4:7 hanggang 32. Ang bagong buhay kay Kristo. So, ang mga sinulat kong verse, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. 18. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 25. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayong bahagi ng iisang katawan. Basahin na po natin yung aklat. Efeso 4:17 hanggang 32. Ang bagong buhay kay Kristo. Sapagkat sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ang buong pagkatao ng nilikhang katawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng katotohanan ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi inyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya'y tatak ng Diyos sa inyo ang katibayang kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag kayong mamuhay manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa
tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.